Zop, 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 zop. Commander muna tayo. Onting libot tayo sa game kung paano ba kumita, paano ba magsimula, and kung ano-ano pa dito sa loob ng laro. Una-una web game lang to. Pag search nyo neto sa Google Chrome nyo, meron na kayo agad na ka-ready na wallet. So, sa wallet, pwede nyo i-export yung private key para makuha nyo yung private key and para malagin nyo sa ibang device. Pwede rin kayo mag-import using private key rin ng inyong mga Ronin wallet. So, ayun lang. Pero kailangan dito, based on my experience kailangan nyo lagyan yung Ronin wallet nyo para makapag zone 1 siya. Ayun yung sa experience ko. Kasi hindi siya nakiklik pag walang laman ng RON yung ano nyo wallet nyo Then, ayun naman, sa pagka-open nyo ng web game na to, so, ng Commander. So, sa pag-mint naman, or paano ba magkaroon ng unit? Una-una, pwede kayo bumili sa market ng unit. Makikita nyo yan, no? Medyo mahal na yung unit dito. Pero bumaba na yan, 120 plus RON dati yan nakaraan kahapon ata, 120 plus RON. Pag nag-start na yung minting, tumataas yan. Bakit? Kasi, eto yung minting dito nyo makikita yung minting sa factory. Yan, sa factory. Click nyo lang. Yan. VTB yung last na minint. So, ba't ba tumataas yung bawat units tuwing may minting? Kasi yung etong GTD, sa Discord nyo makikita, sa GTD kasi, sample lang, kailangan ng 2 basuka or isang recon para magkaroon ka ng sure na spot para sa GTD. Ayun, kaya tumataas yung ano niya, yung value ng mga units dito. Ayun yung isa sa rason ba't tumataas yung mga value ng units dito dahil rin sa GTD para magkaroon sila ng sure spot. Katulad nito, kailangan ng um, isang bazooka, kunyari isang bazooka para magkaroon ng FCFS, and kailangan naka zone 3 to. Ayun nga pala, zone 1 lang to. Kasi sample lang naman natin to. Kailangan nyo ng kailangan nyo ng 1.5 na CMDR para makapag zone 2 to. Yung kasi sa minting na to, ayun, kailangan katulad nito, minimum zone 2. So dito sa sa FCFS, kailangan nyo ng zone, kailangan nyo muna mapa zone 2 para maminto itong FCFS nyo kung meron man kayong spot para doon. Etong GTD kaya lang digay pa. Itong GTD kaya lang to naka zone level 1, alam ko dahil kasi may giveaway Kasi may mga new players na papasok sa game. So kailangan zone level 1 muna para ma-try muna nila. Ayun lang. Kung paano makakuha ng units. Ayun lang yun. Mint or bumili sa Ronin Market or sa OpenSea. Meron naman yung i-click nyo lang yan para makapunta kayo sa legit na market So, ayun yung paano makapag-start. Ayun nga pala, pag nag-drop kayo, pag meron na kayong unit, hindi siya gagana o hindi makakapag-min na habang wala kayong nakalock na token. Eto, maglalak manage token. Kailangan nyo maglock ng token dito. Kada isang unit, kailangan niya ng 1k na CMDR para makapag mina siya. Ganon, di ba? Magkano ba CMDR ngayon? Di ba 1 peso and centavos mahigit? Ganon. Kailangan nyo ng 1k na nakalock kada isang unit para makapag-mina. Ang ano ko dito, yung last, meron ako dati isang unit, nag-isang unit lang ako. Umaano siya ng basuka ba yun or recon? 4 na CMDR per hour. Nakaraan pa yun kasi nag-iiba-iba yun 4 na CMDR per hour. So, magkano yung per day? 'Di ba? Mabilis lang siya mababawi, tapos yung unit pa patas ng patas, pwedeng tumas, pwedeng bumaba, pero kung galing naman yan sa mid 5 RON lang naman yan, bawing-bawi mo na agad yan. Tapos yung lock token mo, hindi naman siya mawawala, lock lang naman siya. Pwede mo rin siyang i-unlock and i-withdraw and i-swap, ganun. So, ang pinaka mo dito, yung units, tsaka yung zone. Kailangan mo siyang i-upgrade para makapag-mint ka. And parang tumaas tong zone capacity mo.
Pag nag-upgrade ka dito, tataas yung zone capacity mo. Mas marami kang unit na pwede mong ipasok sa game. So, pag marami kang ipasok na game, syempre, mas mataas yung um, per hour mo sa pagmimina. So, mas mabilis mo mababawi yung ginastos mo. So, research na lang rin. And check nyo lang din yung game bago kayo mag-invest, syempre. So, ayun lang para makapag-start sa game. Tapos tuloy-tuloy na lang yun. Wait na lang kayo ng susunod. Marami pang parating na unit eh. Ganun lang mangyari. Wait na lang kayo ng susunod na unit. And mint, pag sinerte, mint, kung may GTD na magkaroon GTD, meron ka namang mga units, mint ka, tapos lock ng 1k token, tuloy-tuloy. Ganun lang ang mangyayari. And habang tumata, may halving pa yan, no? Tataas, possible pang tumaas yung token yan, yung value ng token. So, ayun lang nangyayari. Pero search rin kayo. Tingin kayo sa X, tingin kayo sa white paper nila. Ayan, tingnan niyo yung white paper nila. Pero para sa akin naman okay kasi naman ako sa kanila. Nag-invest tayo ng konting-konti lang. Syempre yung kayang mawala lang naman. Ayan lang. Zombie.